Yung sa norte, ang mga Hokkaido, yan, late na yan. Hindi yan sasabay sa mga Tokyo, yung nasa gitna. Yun na lang, para makaabot kayo. Ang daming gusto kasing pumunta ng Japan. Mamaya po kakausapin natin yung isang batikang travel agency para magkalaman ano bang advice kung hindi aabot. Kasi ang dulo daw ng pila, April eh. Ay hindi ka nga aabot ng cherry blossom kung April pa asikasuhin ang iyong visa to Japan. Pero again, marami pa pong lugar ang may cherry blossoms. Hindi lang po sa Tokyo yan, ha? Magandang umaga kay Police, retired Police General Nicolas Torre III. Ngayon po ay General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. General, good morning po! Good morning, Alvin. Good morning sa inyo mga tagapakinig. Balita ko, paldo ka. Mukhang nakakuha daw ng retirement, ah. Wala bang paambon? Actually, wala pang ganyan. Wala pa ba? Puro sa media ko rin narinig yan eh. Sa totoo lang, sa media ko lang narinig yan. Hindi Kasi pala wala ganon. naman akong... Hindi pala ganon, General, na pag-anunsyo ng retirement mo, may pera kaagad, may retirement pay kaagad. Later na yung retirement pay. Anyway, Alvin, sa ako na siguro i-discuss extensively yan. Pero yung optional retirement na lumalabas sa order na yan, wala akong nandyan, wala akong in-applyan. So, pinirmahan. So, sa ako na i-discuss yan, I have to clear Hindi, it up. wait lang. So wala kang pinipirman, ibig sabihin, hindi ka pa nagre-retire? I-clear ko na lang muna, Alvin. Mas maganda siguro ganyan. I'll just leave it at that. MMDA muna tayo. Hindi, pero wait lang. Namin, Isa lang, ibig sabihin wala ka kahit hanggang dun lang, wala ka pang pinipirmahang any retirement paper. wala akong pinipirmahan na request for optional retirement. Okay. Yun. Just Sige, leave ha? it at that. Okay. So, kasi ang intro ko nga sa you retired eh. So mali din yung intro ko kasi para sa hindi ka pa retired eh. So may nagpapalutang lang ng anggulo na ganun. Actually, may lumabas na order. Hindi ko lang siguro alam kung authentic yun. Kasi hindi rin naman deliver sa akin personally or any yung service na hindi ko pa na-open kasi email ko rin eh. Ang official email ko eh. Sige. Pero, we'll press it out in the next few days or next few weeks. Kasi may mga concerns talaga ako dyan sa bagay na yun. Siyempre, career yan eh. Opo, sige. So, let's leave it at that. Respetuhin natin si General kasi hindi siya komportableng i-discuss at this point. Suffice it to say, ang sinasabi niya, wala siyang pinipirmahan. Nothing. So, ibig sabihin, kung wala pa siyang pinipirma, kasi pipirma ka naman din talaga doon, General, pag nag-retire ka, di ba? You have to, optional, you have to request for it. Hindi po pwedeng unilaterally i-retire ka. Okay, sige. So, diretso tayo sa issue ng, na ano ko dun para natigalgal ako dun Hindi pala, mali pala tayo na retired In as far as the general is concerned, he's still a general. Pero siya ay general manager din ng MMDA. Okay. So, anong... Alvin, sandali Sige lang. Nasa kalsada ako. May portion na baka mga 30 seconds mawawala ako. Pag maputol ako, tawag lang kayo ulit pagkatapos. Sige lang. Hanggang ngayon, maayos pa naman maayos pa naman Yan. So ano po ang prioridad natin bilang general manager ng MMDA? Ano mga proyekto mo? Kasi mukhang yun ang gusto mo i-discuss, General. Anong focus natin? Actually, hindi ko proyekto. Proyekto ng MMDA. And MMDA has 7 key areas na pinag-uusapan na sa kanyang duty service, sa mandate ng MMDA, may 7 areas kami. Sa kasama dyan, siyempre, traffic flood control, urban renewal, waste management, etc. 7 yan. So, baka, alam mo naman tinutumbok mo yung flagship project na 5 Ministries Fund. Yes. So, dadalhin mo ba dyan? Natin yan. Kasi isa sa mga, siyempre, MMDA, isa sa pinaka-visible na trabaho at expectations ng tao, MMDA, traffic management, garbage disposal, flood control, natural. Ang gaya ng prinsipyo ko noon sa previous kong trabaho, ang sa akin lamang ay ang tao humihingi ng tulong ng ahensya ng gobyerno sapagkat sila ay may kailangan, may indulto sila, nasa stress sila, nasa distress. So sa ngayon, pinaka-common, nabangga sa kalsada, nabalahaw ang kotse, ang sasakyan, tumirik, kung ano pa man, at kailangan nila ng responde. So, dahil specific naman ang areas kung saan ang MMDA may responsibilidad, mga kalsada, so mga kalsada nga defined naman. Gusto namin sa mga kalsadang kami ay naatasan na mag-manage ay we want to be sa ating mga kababayan na humingi ng tulong sa loob ng 5 minuto
kung ito ay isang insidente na nakasagabal sa trabaho ng asa traffic flow, gaya ng nagbanggaan, gusto natin makir ang banggaan na yan sa loob ng 10 minuto. Mukhang achievable naman yung 5 minutes. Achievable, napakadali. At gusto natin nga na yan ang kahit dyan man lang, maramdaman ng ating mga kababayan na talaga ang malasakit ng MMDA sa kanila ay talagang tunay. At ito ay gusto nating maramdaman ng lahat ng gumagamit ng mga kalsada under sa MMDA. Napakadali ka mo, hindi gawin mo 3 minutes. Kung madali masyado yung 5 minutes sa'yo, gawin mo 3 minutes. Maximum naman yun. Actually, kung andyan nga lang, magbaga ka sa harap na constable, 30 seconds yung constable. Naku, pumangit na yung signal. General, ayan na. Papalitan mo nga. Ano gagawin? Sabi naman niya, pwedeng ulit-uliting tawagan, di ba? Pero sa totoo lang, kung anong EDSA lang naman pinag-uusapan natin, marami naman silang mga maliliit sila opisina dyan na long EDSA, di ba? O kayang-kaya nila yung 5 minutes. Sabi nga niya, napakadali ng 5 minutes. Di, pahirapan pa natin. Yaman din lang na swelduhan ng taong bayan si General Torre. Di ba? Pero teka muna, i-plus daw yung ano. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Pinapa-flash ni Camille na ang sabi ni General, wala daw siyang ina-applyan. Wala siyang pinipirmahan ng early retirement. Bakit ganun? Ano? Kung wala siyang pinipirmahan at wala siyang ina-applyan, di ibig sabihin hindi pa po siya retired. Pero sabi niya, pag-usapan natin sa hiwalay na okasyon yan, ha? DZMM Radyo Patrol Flash Report. Wag po kayo magalat, patawagan natin ulit si General. Siya naman nagsabi na medyo pangit yung signal, baka nasa tunnel. Mahirap nga naman, ano. Tapos ang sabi, ito daw pinalulutang din ang pangalan ni General Torre bilang presidente. Presidente ba o Vice President Camille pagdating ng 2028? Lumutang yan online, nabasa ko ngayon, dumaan sa feed ko yan. May mga supporters, siya, may mga page din na sumusuporta na tumakbong presidente by 2028 si General Torre. Tatanungin natin mamaya, siya ba'y nakikiliti sa mga ganyang klase ng balita o dead makils? Pinagtatawanan lang, ano po. Tapos sabi niya, inalok din umano. Sabi ng mga nasa internet, inalok din umano niya si Yusek Bernardo ng security nung nakaladkad sa flood control. Nung PNP chief pa po, itong si General Torre. Parang hindi rin tinatantanan ng kontrobersiya si General Torre, ano? Ano nangyari, Bea? Wala na, hindi na makontak? Naku po, Diyos ko po, sayang naman. Anyway, balikan natin yung ibang mga balita. Na-aresto na po ang lahat ng 6 na kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla sa kasong malversation, kaugnay ng sinasabing 92.8 million pesos na peking flood control project sa bayan ng Pandi sa Bulacan. Itutuloy natin, mainan niya si General. Yes, sir. Yan. General, balita Okay namin. Yan, ako na, mas malinaw na. No. May mga lumutang pala online na mukhang pinatatakbo kang presidente sa 2028, General. Ayos. Takbo ng pangalawang takbo laban sa mga bully ngayong February. Pero baka maging March na, wala ng oras eh. Wala sa isip natin yan, sir, kasi unang-una, hindi naman ako politiko. Ano ba? Ang alam ko, mag-implement ng mga polisiya, batas at magserbisyo sa taong bayan dito sa kalsada, hindi sa kung saan man. So, wala sa plano natin yan at wala sa isip natin yan. At tayo gusto mag-concentrate. Napakarami pa ng trabaho dito sa MMDA at napakarami ng mga challenges dito na dapat ayusin muna. Pero alam mo, yan din ang sinasabi ng mga dating opisyal na biglang tumakbo pagdating ng eleksyon. Wala yan, wala sa isip ko yan. Pero pagdating ng eleksyon, biglang namang nagbago isip, tumakbo rin. Sila yun. Hindi ko sigurado kung sa akin, pwede rin yan. So, sinasabi ninyo, General, wala kayong kahilig-hilig, wala kayong kaplano-plano sa politika. Wala akong talent siguro dyan eh. Kasi dumating ako sa mga political positions, medyo hirap na hirap akong mag-adjust. Kaya dito muna tayo sa traffic at sa baha at sa basura. Maganda rin kasi na gagawin mo yung trabaho mo, tapos ang tao mismo ang makita na magaling ka sa execution. Yan yung mga susi ng mga nananalo eh. Yung makita ng tao na nagpi-perform, General. Ayun, that remains to be seen kung
kung kuwan nga, kung magagawa ko ang trabaho ko. Kaya nga sabi ko, suntukan na nga lang, wag lang tong traffic Kasi mas madali pa yung suntukan. Madali pa pag-isipan yan, pero tong traffic, napakahirap ng solusyon. Pero wag yung suntukan. No to violence tayo, General. Wag tayo dun sa Hindi naman. suntukan. Siyempre, sport boxing, hindi naman lahat ng suntukan Charity lang. Wag yung basagan ng ulo. Kuwan lang. We do it for entertainment. Tama. May isa pang issue against sa inyo, General. Sabi, inalok nyo raw ng security si Yusek Bernardo nung nakaladkad sa flood control nung kayo'y PNP chief pa. Totoo ba yon? Naku, uli ka na sa balita na matagal ko na yung sinagot yan. At sinagot ko na yan for several times at uulitin ko ngayon para sa iyo, boss. Ang nangyari nga, nagulat ako dyan na biglang lumabas yan. Dahil October 19 ba nangyari yan? Kaya nasabi ko, nako, may nag-mention lang ng ganitong takbo-takbo, biglang lang binanata na kagad ako. Kaya gulat ako dyan. Dahil October 19 nangyari yan, tinawagan ako ng isang October 9. Oh. May isang kaibigan kong pare, tumawag sa akin. Sir, sabi niya, kailangan mo ng tulong mo, may kailangan daw secure na witness na very vital sa mga investigation ngayon. Sabi ko, teka muna, hindi ako si PNP, baka hindi mo alam na ako'y relieved na at wala akong poder. Wala akong otoridad, wala akong power, wala akong tao, wala akong resources para ibigay sa security niya kung ano ba niya yung security. Sabi niya, hindi, kausapin mo lang. So, nung kinausap ko, nang pumunta ko rin sa meeting place, yun na nga, nakita ko rin si Yusek Bernardo. nakausap ko rin si Yusek Bernardo at nasabi ko, teka muna. Very high profile na case ito at very high profile ka. I think you're already qualified for the witness protection program. And the witness protection program under the DOJ, very, very fun sa'yo. Very, very interested din sa'yo. During the time, si Ombudsman Boying Remulla pa ang SOJ. Kaya sabi ko, si SOJ is very competent and has the capability and the resources to provide you with security. Kaya go lang sa WPP. Nagkatapos kami noon, ang sabi, sige, pag-isipan ko at anyway, meron pa naman akong medical check-up, 2 araw. On the third day, magdi-decide ako, mag-uusap na lang ulit tayo. Hindi naman nangyari yung third day na yun. Wala namang dumating na tawag na kasi ang last time I heard, nung first time na yun, punta na siya sa WPP. So mali ang sinasabi mo, mali yung aligasyon na inalok mo siya ng security dahil wala ka ng puder noon. Pero ito very sad, di ba? Pag-isipin mo lang, ano ang poder ko, ano ang power ko, ano resources ko para i-alok sa kanya ang security, baka pagtawanan lang ako ng tao na yun eh. Kasi di ba, kung gusto mo security, ano gusto mo? Hindi ka mahahawakan, hindi ka magagawa. Pag ikaw ay nag-testimonya or ikaw ay magtatago para hindi ka na makabalik sa testimonya mo. On both scenarios, ang kailangan mo is resources eh. Yeah. Kasi really pera. Kailangan mo bulletproof car, kailangan mo maayos na safe house, palipat-lipat ng bahay. Saan ko kukunin yun? At lumutang ka mo yung akusasyon nung lumutang din yung issue na tatakbo ka o pinatatakbo ka sa pagka-presidente. Meron na kaagad detractors. Hindi mo pa man sinasabing tatakbo ka, may detractors na kaagad, General. Oo may isang prominent politician din kasi nagsabi nun. Nangyari yung akusasyon yan, mga 3-4 days after lang ng pronouncement na yun, sa isang interview. Sabi ko nga sa politician, dahil kakilala ko rin naman, naku sir, huwag mong gawin yan. At ako'y bubugbugin, nananahimik ako rito sa MMDA. Bubugbugin ako ng mga yan. Okay. Kasi totoo lang, hindi naman totoo yan. Hanggang ngayon naman, wala naman akong resources para dyan. Okay, sige. So usad tayo ngayon sa trabaho mo bilang MMDA, may lumabas na ang Pilipinas ay nangunguna sa mga bansa sa Asia na may pinakamabigat na daloy ng trapiko. Paano plano mo dyan para mapagaan naman yung daloy ng trapiko sa EDSA halimbawa? Yan, pangunahing ang lansangan natin. Kaya Sir Alvin, di ba? Sabi ko sa iyo, ibang trabaho na lang, bugbugan na nga lang, mas tatanggapin ko pa kaysa sa ganitong trabaho eh. Kaya hindi ako pwede makapangako talaga na masosolve natin to. Ang sa atin dito una, baby steps na maibsan lang ng konti ang paghihirap ng ating mga kababayan, magandang bagay, malaking bagay na siguro yan. Sana ma-appreciate nila. So, specifics. Una, gusto nating linisin ang gusto nating ayusin yung traffic engineering. Kasi ang
traffic kasi hindi na naman yan enforcement at hulihan at impoundan eh. Hindi yan eh. Ang unang-una talaga dyan is engineering based sa isang tamang environmental scan. So, environmental scan, kasama na dyan yung data na sinasabi nyo nga, pinakamabigat ang traffic natin. Bakit mabigat? Examinin natin. At unang-una kaagad na reaction natin dapat is may tapang engineering solutions. Kaya yung napansin nyo, dyan sa pag-angat ng galing Shaw Boulevard Tunnel along EDSA going north, papuntang Bulacan, at paglampas mo ng SM Mega Mall, kung mapansin nyo dyan, may nangyaring bago-bago dyan. At ito, gusto kong i-advertise mo sa ating mga kababayan sapagkat ito ay posible maging permanente na at talaga namin ng signage. Ang tinutukoy ko dyan, binawasan namin ang barrier ng bus barrier sa bus lane. Yung para yung mga gustong kumaliwa papuntang Green Hills ay makakaliwa na kaagad at makatawid na sa bus lane at para makapunta na doon sa rampa papuntang Green Hills. Saan banda yun? Saan banda yun, General? Sa kanan yan. Hello? Saan banda yun? Sa may Bank Road. Actually yan ay dulo ng SM Mega Mall going north. Along EDSA. Okay. Pero sa dulo niyan may lumalabas sa mga sasakyan dyan. Yan ang isa sa mga nakita namin na talaga nagpapabigat ng daloy ng trapiko galing sa mga northbound lane ng mga sasakyan. Paglampas ng Julio Vargas, paglampas dyan sa SM, pag nandiyan ka sa harap ng SM, napakabigat ng daloy ng trapiko kasi may lumalabas sa dulo ng mga sasakyan. Hindi naman natin pwedeng isarado yon. So, kung mapansin nyo, binago natin ang configuration ng Sunrising Island doon para nakatutok na sila ang mga sasakyan, nakatutok na agad pakanan northbound ng EDSA. So, para maibsan uli ang traffic. Para maibsan ang sige, tuloy mo lang. Para maibsan ang traffic. Uli ang traffic sa lugar na yon, para malalong maibsan ang traffic sa lugar na yon, yung barrier ng bus lane, pinutulan natin. Nilagyan na lang natin ng 2 barrier pagkatapos ng last na bus stop. Para yung mga kababayan natin na gustong pumunta ng Green Hills, kakaliwa na sila kaagad along the bus lane para pagkaubos ng bus lane ng mga 100 meters yon, kaliwa na sila kaagad sa Green Hills. Pero i-warn namin ha, nakatutok ang NCAP natin dyan. Pag ikaw ay kumaliwa na dyan, pumasok ka na sa bus lane, dapat kumaliwa ka na talaga papunta sa Green Hills flyover. Pag ikaw ay bumalik ulit sa EDSA, ay NCAP ka. Proving yun eh. Hindi ka nang change ng lane na yun. Dapat may nakabalik. Yun, sana bawasan din ang ating mga kababayan. Bawasan din ang ating mga motorista, mga drivers, ang kagulangan. Kasi yun ang nangyayari, nang gugulang tayo eh. At pag nakagulang tayo, parang tuwan-tuwa tayo sa sarili natin, nakaluso tayo. Di ba? Yun na nga eh. Nakaisa tayo, nakalamang tayo. I think it will not be worth it. Kasi ang NCAP natin ngayon ay grabe nga. Kaya nga, ang NCAP together with yung ating 5-minute response, kaya nga 5-minute response yan at 10 minutes ang clearing. Kasi, halimbawa, may banggaan sa EDSA at covered ng CCTV. So, 5 minutes, darating ang ating constable, ang ating enforcer. Pag nandun na siya, habang siya ay nagbibiyahe, nagre-review ka rin ng CCTV rito sa Metro Base. At pagkatapos, pag nakuhanan ng CCTV ang banggaan, kukunin na kadang clip at sabihin dun sa enforcer na, oy, inform mo yung 2 nagbanggaan na yan, kunin natin ang kanilang mga Viber accounts, ipapadala namin sa kanila ang video clip ng kanilang banggaan, tumabi na sila at doon na sila mag-usap. So, meron na silang reference na magagamit sa kanilang diskusyon kung sino magbabayad or kung kaninong insurance ang sasagot sa damages. Ay tama yan. Kasi minsan ang tagal bago tanggalin yung nagbanggaan kay nagkukos ng traffic, General. Yes, yun nga. Nakita natin yan. So sa ngayon, ang mga banggaan na kasi ang marami naman, 99% ng ating banggaan naman, fender benders eh. Yung bang sagian at pintura ang pinag-uusapan. So sa atin dyan, kunin na lang natin kaagad ang video clip, ibigay sa kanila at magdiskusyon kayo dyan. Pero nasa tabi na kayo. Hindi na kayo dapat makaabala. So within 10 minutes, tapos yan. Batay dun sa pag-aaral, General, ang pinaka-congested na traffic sa Pilipinas ay Davao City. Tinatayang tumatagal na mahigit 34 minutes ang 10 kilometrong biyahe. 34 minutes mahigit 34 minutes. Ang Metro Manila, 31 minutes and 45 seconds ang 10 kilometro. Tanong,
ano ang kaya mong i-achieve sa iyong leadership? Kaya bang ibaba yung 31 minutes and 45 seconds for 10 kilometers sa Manila? Definitely, bababa talaga yan. Kasi sa ngayon nga lang, may mga nagte-text na, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, ano? Sa ating mga post, both sa MMDA website at saka sa Facebook page kong personal, marami nagsasabi na may napapansin nga sila dyan na medyo may gumagalaw na medyo nag-iiba ang galaw ng EDSA, especially sa mga areas na pinapakialaman na natin at nire-redesign natin at nag-i-intervene tayo para maibsan ang mga trapiko na. Definitely, mag-i-improve ang traffic. Definitely yan. Okay. So how many months are you giving yourself para mag-improve yung 31:45? Baka pwedeng 30 na lang after a few months o tapos after 1 year maging 20 something na lang. May ganun ka bang objectives? Marami kasi ang components nga, sabi ko, ng traffic. So kanina na-discuss natin ng engineering. Ang kasunod dyan is education, then enforcement. Yun. Sa education, itatakal na natin yan, yung kagulangan, ang gugulang na aking mga ilang kababayan na nakakadulot at perwisyo sa mas nakararami dahil sa kanilang mga discarding pukage. Hindi po pwede yan sa kalsada. So, medyo isunod natin yan, and then after that, pag wala talaga, we have to ensure that there will be fair and humane enforcement of all these traffic laws. So, medyo, this coming, ngayong hapon, mamaya, pagka ngayong tanghali, I have a set meeting with the UP National Center for Transportation Studies. We are harnessing the brightest minds in our country para sa mahanapan ng solusyon ng traffic na to. Mamaya, Very pagkatapos good. namin mag-usap, pag sinabi nila wala ng pag-asa, hindi sasabihin ko rin sa inyo na wala ng pag-asa. Pero everything na walang pag-asa, meron yan. Hindi, meron yan. Oo, habang may buhay, may Meron pag-asa. Meron yan. Let's accommodate 2 to 3 questions, General, before we let you go. Sabi ni Life Student, pakisabi po kay General Torre, linisin ang ilalim ng MRT. Ang dami pong pulubing nakatira sa mismong ilalim ng MRT. Kaya ang daming basurang nagkalat. Saan MRT kaya itong sinasabi niya? May nakatira daw sa ilalim ng MRT, General. Opo, isa yun sa mga tinitingnan natin, urban renewal. Paano natin matulungan din ang ating mga kababayan na nasa abang kalagayan dahil sila naman ay also deserve government services. So, we are coordinating with the proper authorities. MRT is ngayon ay under sa pangangalaga at management ng DOTR at ang mga pulubi natin ng mga kababayan na yan ay pwede tayong makipagtulungan sa DSWD at sa iba pang mga ahensya para mabigyan sila ng tamang intervention. Sabi ni Kiko, congratulations, General. Keep it up. Basta wag lang po kayong bumigay sa mga request ng iba kasi may mga influence may mga paki-paki palagi, General. Wag niyo raw pagbigyan, General, kung anong tama, yun ang gawin mo. Opo, sabi nga, we are discharging our duties in the most professional and at the same time humane way. Kasi gaya halimbawa ng mga yung vendors natin, laging issue yan na kailangan nating i-clear ang sidewalk pero on the other side of the spectrum, kailangan naman ng ating mga kababayan na magkaroon ng pagkakataon na maghanap buhay. Okay. Kailangan nila ang kalsada. So, nahahanapan natin ang balance yan para ang interest ng nakararami na mga road users ay maprotektahan and at the same time, mapagbigyan naman ang ating mga kababayan na naghahanap naman ng patas na hanap buhay at naghahanap naman ng kanilang service buhay. Sabi ni Sol 3770, sana yung Ortigas Extension going to Junction maging under na ng MMDA kasi hindi sinusunod yung mga no loading at unloading. Hindi ba under sa inyo yun? Ortigas Extension going to Junction daw, General? Mukhang malayo na ang lugar kasi na yan, outside of Metro Manila. Kaya, sino natin, but we can also work with the other local government units na may jurisdiction dyan. Kasi gusto ko nga rin linawin, hindi lahat ng kalsada sa Metro Manila ay under sa MMDA. Tama po yun. So, we are also looking at the possibility of collaboration with the local government units. Kaya, iniisa-isa ko ng mga mayors na puntahan sila para magkaroon ng meeting of the minds, especially ang aming mga heads ng traffic, para hindi lang ang MMDA tumitingin sa mga kalsada na under sa kanya, kundi pati yung mga junctions, maliliit na kalsada,
na hindi naman na-covered ng MMDA pero under sa local traffic enforcement. So gusto namin, nagkakausap kami para walang duplication ng trabaho at wala ring gaps or yung mga especially deployment gaps na nakikreate dahil hindi kami nagkakilala at hindi kami nagkikita-kita. Okay, so kasundo tayo after ng meeting mo sa mga eksperto sa UP, mag-interview ulit tayo. Kailan yung meeting today? Pwede ba tayo bukas? Mamaya na po lang. Depende ho. Sige, tawagan niyo na ako. Wala namang problema. Anytime open naman ang telepono ko. Camila, sinabi niya, tatawagan daw siya, open. General, bukas ulit, ha? Mapahaba-haba natin ng konti. Maraming salamat po. Thank you, General. Mabuhay ka. Sige, maraming salamat din at marami ka ng interview sa akin at may isang interview ako na nag-result sa isang kaso. Witness kita, papatawag kita ha. Mabuhay ka, General. Mr. President. Masarap naman pakinggan, ha? Pangulong Nicolas Torre III. Ano ka ba? Ha? Yan na naman nagkakalit-silit ang comms ko at saka optics ko dahil ng Mr. President yan. Wala sa isip ko yan, General Manager muna. Niloloko lang kita. Alam ko naman kaya kita lokohin konti, no? Maraming salamat, General. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Thank you. Kalokohan po natin, ano? Ang sabi niya sa akin, huli ka na sa balita. Sinagot naman niya. Ay, nako, General, ha? Pero maganda nga naman pakinggan. Why not? Presidente, Pangulong Nicolas Torre III. Mukhang may konting ring, no? General! Hindi pa pala doon siya nag-early retirement. Actually, yun ang mas malaking issue doon, ano? Mamaya patawagan natin yung Napol kung paano nangyari yun, ha? Sa mga nag-aabang ng interview, anong gagawin ninyo? Wala pa kayong visa to Japan. Hindi nyo na maabutan yung cherry blossoms. Ay, nako. Anong options ang meron kayo, ha? Sa ating pagbabalik, si Ma'am Fe Abling Yu ng Philippine Travel Agency Association sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy! Boses na gigising sa umaga.